Hindi tayo sang-ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa kudeta. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Yan guys, dumalo ako sa rally ng INC. Ako naman guys ay kahit na sumusuporta tayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pinapakinggan ko pa rin yung other side. Ngayon, hindi ako isang one-sided lang guys. Ngayon, sa pagdalo sa rally, ang isa talagang pinapakinggan ko ay yung plataforma, yung kanyang point. So, isa sa pastor or speaker ng INC ay nagustuhan ko ang kanyang plataforma. At ito, gusto ko i-share sa inyo. Hindi ibig sabihin na pinopost ko to. Although sumusuporta tayo sa mga rally kontra korupsyon, hindi ibig sabihin ay kumukontra na tayo sa gobyerno. Ako guys ay never ako kumukontra sa mga taong nakaupo sa gobyerno. Kumukontra ako sa mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno. Ito guys, pakinggan nyo. Accountability, justice, at peace. Bakit po ba natin ito sinasagawa, mga mahal nating kababayan? Sapagkat hindi naman po kaila sa atin nasira na po ang reputasyon ng ating bansa. Paging sa mata ng international community. Paunti po ng paunti ang nais magpautang at mag-invest sa ating bansa dahil sa malalang isyu ng katiwalian at kawalan po ng transparency. Sipin nyo mga kababayan, mismong Pangulo po ng South Korea ang nag-utos na ipatigil ang kanilang bilyong-bilyong pisong infrastructure loan proposal para sa Pilipinas. Ano po ang kanilang dahilan? Dahil po sa
kapatid. Hindi tayo sang-ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa kudeta. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Hindi tayo sang-ayon sa paglalagay ng civilian military junta. Basta yung hakbang magbubunga ng karahasan at kaguluhan, hindi tayo sang-ayon dyan. Ang gusto natin, lahat ng solusyon, lahat ng hakbang, dapat sumunod sa paraang legal at payapa. Kaya nililinaw din po namin sa lahat. Gusto namin maging maliwanag sa lahat. Hindi po natin hinahangad, ang pagbagsak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Sana maging maliwanag yan sa lahat. Ang nais natin ay ang pagbagsak ng katiwalian. Ang nais natin ay ang pagtataguyod ng isang pamahalaang tapat at makamamayan. Yung mga tiwaling opisyal, yan ang dapat alisin. Hindi po yung pamahalaang gumagaransya sa kalayaan ng mga mamamayan. Kaya mga kababayan, malinaw ang ating pinaninindigan. Hindi tayo laban sa maayos na pamahalaan. Tayo po ay laban sa katiwalian. Hindi tayo naninira sa sino man. Tayo po ay nananawagan lamang. Hindi tayo naghahasik ng kaguluhan. Tayo po ay nananawagan ng katarungan at ng kapayapaan. Hanggat hindi po natutunton, hanggat hindi napapanagot yung mga mastermind sa korupsyon, itutuloy natin ang ating pagmamatsyag at mga pananawagan sa mapayapang mga paraan. Napakahalaga po nitong ating pinapanawagan sapagkat ito ay hindi po para sa atin lang. Hindi po ito para sa kasalukuyan lamang, kundi ito po ay para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nararapat sila sa namumuhay sa isang tapat, makatarungan at marangal na bansa. Tandaan po natin, habang may tinig na nananawagan laban sa katiwalian, laban sa kawalang katarungan, may pag-asa po ang Pilipinas nating mahal. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ang ganda ng sitwasyon, sir.